Hi guys! This is your medical esthetician and psychological first aid provider Len at ito po ang part 2 ng ating anti-bullying. So, sabi ko nga po ay masyado pong broad o malawak yung lesson or topic pagdating po sa bullying pero pwede naman nating unti-untiin. So, ngayon po ang ituturo ko po sa inyo is the role we play in bullying. Ibig sabihin po, parang sa isang kwento yan. Bawat tao ay merong ginagampanang tungkulin o papel sa isang bullying na sitwasyon, no? O sa isang sitwasyon kung saan meron pong nabubuli. So, ang number one po dyan ay ang bully. So, yung bully po, ito po yung direct na gumagawa or nag-i-inflict ng harm o gustong makasakit doon sa ating victim. So, ibig sabihin po, again, yung action po ng bully is paulit-ulit na pag-uugali o pag-uugali na pwedeng maging paulit-ulit kung saan nakakasakit po siya ng kapwa niya intentionally. Number 2 na role sa isang bullying situation is the victim. Most of the time po, ang biktima ay palaging mas mahina doon sa bully. Dahil nga po ang bully ay may imbalances of power na ginagamit nila ang kanilang posisyon, power, resources para po doon sa kanilang plano na makapanakit ng tao. So ang mga victim po natin ay madalas na sila yung magbabait. So, yung akala natin hindi sila papalag, pero may mga victim din po na akala natin parang wala lang, pero pumapalag din po. So, hindi porket ang isang tao ay hindi kumikibo sa mga pananakit o pambubuli na ginagawa sa kanya ng mga taong nasa paligid niya, hindi po ibig sabihin na hindi po lalaban yung biktima. Number 3, the bystander. So, ito po yung mga nakaka-witness ng pambubuli pero dahil hindi nila alam kung ano yung gagawin nila, tinitignan na lang nila. So, para po silang mga tambay, kaya nga sila bystander ang tawag sa kanila. No? So, hindi sila nakikidagdag, hindi rin naman sila nakikigulo. Pero, sila yung masasabi natin, mga witness na hindi tumutulong. Pero, hindi naman ibig sabihin bystander is hindi na po pwedeng magbago. May mga pagkakataon lang talaga siguro na ikinukonsider sila, naku, baka yung bully talaga namang malakas o makapangyarihan o talagang may kaya sa buhay na kapag pinagtanggol nila yung ating victim, ay pwedeng sila naman po yung balikan. So may kanya-kanya pong dahilan yung mga bystander. Number 4, the reinforcer o yung mga tinatawag ko na flying monkeys, enabler, or yung mga konsentidor. Usually, sa reinforcer po, sila po yung kakampi ng bully o sila po yung ginagamit ng bully for triangulation. Kagaya po nung nasabi ko sa naunang video, ang bully po ay gumagamit po ng triangulation na manipulation para hindi po maging direct yung pambubuli niya doon po sa ating victim. Number 5 is the defender. Ito po yung mga tao na nag-i-intervene doon sa sitwasyon kung saan may biktima na binubuli. Or kung minsan naman po, huli na sila dumarating, sila naman po yung mga nagko-comfort doon sa victim at gumagawa ng pamamaraan para mai-report po yung bullying na nangyari. So, again po, sa context of bullying, tatlo po yon, sa family, sa work, and sa school. Pero again po, nakapokus po tayo sa school. So, sa mga kabataan po natin. Kaya po, maganda po kung nasaan man po yung inyong sitwasyon ngayon doon sa rules of bullying, which is the bully, the victim, the bystander, the enabler, o yung tinatawag po natin na reinforcer, or the defender. Kailangan po mas piliin natin na maging defender. So, syempre, hindi naman tayo papayag na maging bully tayo at mas lalo hindi tayo papayag na maging victim tayo. At ayun po yung mga rule na ating ginagampanan when it comes sa situation na merong bullying. So, I suggest na turuan din natin yung ating mga anak kung paano sila magiging resilient, kung paano sila tatayo sa sarili nilang paa, kung paano nila ipagtatanggol yung sarili nila kapag may nambubuli sa kanila.
Kasi po, pag ang bata ay resilient, kaya niya ipagtanggol yung sarili niya, may pagkakataon din siya na maging depender, na ipagtanggol yung ibang kabataan o yung ibang tao na inaati. Kasi po, hindi nga natin magagawa ibigay yung mga bagay na wala sa atin. So, for example po sa akin, sa anak ko, yung grade 3 pa lang kasi si Ellie ngayon, no? So, sinasabi ko sa kanya na, anak, ganito, kapag binuli ka, sumbong mo kay teacher, 1, 2, 3, pang-apat, inaalaw ko na po siya na gumawa ng action, pero hindi ko siya inaalaw na manakit. Sinasabi ko lang sa kanya, ang pwede mong gawing action is, kausapin mo yung bully. Pang 3 beses mo na itong ginagawa sa akin, 3 beses na kitang sinumbong kay teacher, pang-apat na to. Kapag pinangalimahan mo pa o sinundan mo pa, lalaban na ako. Pagkatapos yung situation na yon na nagsabi siya dun sa bully ng ganon, kailangan sabihin mo pa din sa teacher mo, sabihin mo pa rin kay teacher kung ano yung lahat na nangyari. At the same time, ako bilang nanay, ino-orient ko yung teacher na ito yung pagpapalaki ko, ito yung parenting style ko, ganito yung anak ko. Kasi may mga pagkakataon po na kapag hindi sinumbong yan ng ating mga anak sa kanilang mga teachers, especially po sa school, pwede pong i-twist, 'di ba? Meron akong tinuro na triangulation sa isang vlog nung nakaraan na pwede po kasing i-twist o kaya naman ay gumagamit lang ng enabler yung bully. So at least yung teacher aware. So yun yung pinaka-goal natin dito, na maging aware tayo doon sa mga strategy ng bully, ano ba yung paano natin sila ma-identify at paano din natin mape-prevent yun. Mape-prevent natin yun kapag yung ating mga anak ay tinuruan natin kung paano po lalaban at tatayo sa sarili nilang mga paa. Ang paglaban po ay hindi po paggante ng kung sinampal ka ay sasampalin mo din. Kailangan pong mas maging matalino tayo sa pagtuturo sa ating mga anak. Kasi tayo mga magulang na tayo, 'di ba? Nakita na natin yung mga strategy eh. So yung iba kasi hindi pa yun alam, hindi alam yung mga manipulation. So kailangan maging aware po kayo doon. That's why yung pinaka-basic na ginagawa ng mga bully ay tinuturo ko po, no? Para makita ninyo at kung ano din yung pwede ninyong ituro doon sa inyong mga anak. At maging aware din po yung ating mga teacher para po madali po nilang ma-manage yung bullying situation sa loob ng eskwelahan or sa loob ng kanilang session. So, yun lang po. Sana marami po kayong natutuhan. Ngayon naman po, magbibigay ako sa aking mga kapwa parents ng strategy para ma-prevent po natin yung bullying. So, mas maganda po na tayong mga magulang is meron tayong initiative na turuan yung ating mga anak, i-orient yung ating mga anak, i-aware yung ating sarili at yung ating mga anak para pagpasok po nila sa eskwelahan ay hindi na sila ganun mahihirapan makipag-cooperate sa kanilang mga teacher. So, number 1 po, ito ay doon sa mga hindi pa naka-enroll yung mga anak. So, I think yung papasok ng mga kinder, no? Para po maging familiar yung bata doon sa kanilang classroom or eskwelahan bago magpasukan. I-try nyo na po silang bisitahin nyo yung school, bisitahin nyo yung room, kamustahin nyo yung teacher. Kasi of course, lagi naman nauuna sa atin ang mga teacher doon sa school. Kasi di ba may mga brigada eskwela, so yung mga teacher natin ang in charge para maglinis, magpintura. So lahat ng sacrifices din ginagawa ng ating mga teacher. At syempre kasama doon po yung may mga early bird na kagaya po ng ganitong sinasabi ko. Kamustahin ninyo, teacher, kayo po pala yung teacher ng anak ko, o anak, siya yung teacher mo, ito yung classroom mo. So for sure, meron dun mangilan-ngilan na kagaya nyo din na bumibisita, diba? So again, bisitahin or ocular visit po ninyo para sa anak ninyo. Syempre, kasama po yung anak ninyo. Hanggang sa unti-unti, pagpasukan na, magiging familiar na sila dun saan sila pupunta, sino yung teacher nila, at kung sino yung mga mangilan-ngilan na kanilang nakakilala or nakilala na doon sa during the ocular visit. Number 2, siguraduhin po natin na naiintindihan ng ating mga anak na kahit magkakaiba ang bawat tao o ang bawat individual, hindi po yun dahilan para mabuli sila or mangbuli sila. So, ano pong ibig ko sabihin? Kailangan matutuhan ng ating mga anak yung respeto sa sarili nila at sa kapwa nila. Kailangan maintindihan nila kung ano ba yung worth nila. So, since bata pa po sila, hindi pa po nila yan alam.
Pero malalaman po nila yan kung tayong mga magulang pinaparamdam natin sa kanila at pinapakita natin sa kanila. Palagi ko pong sinasabi sa mga vlogs ko at even sa mga patient ko po, no, na yung the way mo itrato yung sarili mo or the way ka itrato ng mga magulang mo at ng mga kapatid mo is yun yung nagiging reference natin kung paano tayo dapat itrato ng ibang tao. Kung paano, ano yung mga bagay na iaalaw natin, ano yung mga bagay na hindi natin iaalaw. So, pumapasok po dito yung boundaries. Kailangan po maturuan natin yung ating mga anak na magkaroon ng safe, healthy, strong boundaries doon sa kanila. So, ibig sabihin po nun, hindi nga porket may kapansanan ng classmate niya ay pwede niyang bulihin. Hindi porket mahiyain siya ay pwede na siyang bulihin. So, doon din po papasok yung sinasabi ko kanina na kailangan pong maging resilient ng ating mga anak. Kailangan po natin ipakita sa kanila kung paano tumayo sa sarili nilang mga paa, paano ipagtatanggol yung sarili nila kapag po tayo ay hindi nila kasama. So, paano magiging resilient yung isang bata? Kailangan po iparamdam natin sa kanila at ipakita po natin kung paano yung tamang pagtrato sa kanila. So, magkakaroon sila ng reference. Oh, hindi ako sinisigawan ng mami ko, ba't mo ako sisigawan? Hindi nga ako ginutom ng mami ko, bakit mo kukunin yung food ko? So, may mga proper way kung paano nila yung sasabihin. Unti-unti, kailangan matutuhan po yun ng ating mga anak. Number 3 is, turuan po natin yung ating mga anak na magkaroon po ng grupo. Mga kaibigan, ng mga allies, again, do some profiling. So, syempre, paano malalaman ng anak ninyo kung mabuti yung isa niyang kaibigan kung hindi niyo siya i-guide? So, ako, sample po, pag nakikita ko yung anak ko na pag sinusundo ko, kaya hinahatid ko, tapos bigla siyang may babatiin, kasi parang ano yung anak ko parang ano yung tawag doon, kandidato. Yun, anak, sino yun? Ba't parang happy ka sa kanya? Ganyan. Tapos kukwento na yun, kwento na ng kwento yun, hanggang gabi, kwento na siya. So, ako, mag-aantay ako ng pagkakataon na makausap yung parents nung batang kausap niya, and then pag nakita ko na yung character, okay, ito yung profile nila, dito kayo sa alay namin kayo, gagawin ko kayong alay. Yan. Tapos inaalagaan ko yun, naalagaan ko yung relationship na yun, na even hindi na sila magkaka-classmate, babatiin pa din namin. Minsan si Ellie, minsan akong bilang magulang, hi, gaganyan na lang ako doon sa bata. At least, yung bata aware siya na, yun yung mami ni, yun yung mami ni Ellie. And then, from time to time, minsan kapag siguro hindi ko sila nakikita, tatawagin nila ako, tita, mami. Minsan, mami din yung tawag sa akin. Uy, Ellie. So, si Ellie is talagang nagiging, pinapakita ko sa kanya na ganito, anak, kung paano natin pinipili yung mga taong deserve doon sa buhay natin. At bakit pa po kailangan magkaroon ng grupo ng inyong anak? Mabuting grupo sa school. Good allies. Kasi po, ang mga bully, kapag nakita po niya ng isang bata o ang isang victim na mag-isa lang, o kaya naman ay hindi ganun ka-strong yung values ng mga taong nasa paligid, nagiging potential po na victim. Pero, kapag good yung allies ng ating mga anak, hindi po yan ganun kadaling i-isolate ng mga bully. So, yun po ang kahalagahan kung bakit kailangan natin silang tulungan at turuan na magkaroon ng mabubuting kasama o grupo sa eskwelahan. Last but not the least, number 4, strategy for parents to prevent bullying. Kailangan pong alamin natin kung ano na yung mga existing law or policy ng isang lugar pagdating po sa anti-bullying. So, since ang focus po natin ay sa mga bata sa eskwelahan, hindi na po natin yan problema dahil ang Department of Education po ay meron pong Department Order number 55 Series of 2013, which is the Anti-Bullying Act. Under po yun ng kanilang child protection policy. Yun nga po yung unti-unti kong dinidiscuss po sa ating vlog. So, bakit kailangan natin na malaman yon? Para at least alam natin na may ganito palang batas itong eskwelahan na to. Pero the question is, papaano ini-implement ng school? Nakikita ba natin na ini-implement talaga to, o baka naman tamang may naka-display lang pero yung mga tao pala doon mismo ang pinaka-bully. So, hindi natin pwedeng sabihin na porket may naka-display dyan na mga anti-bullying poster is nag-i-implement na sila. Ito po ay kailangan nakikita at nararamdaman. Ibig sabihin, kailangan po na i-implement, na i-execute ng tama. Sabi nga po, the ignorance of the law excuses no one. Hindi po kasi natin pwedeng sabihin na hindi ko naman alam na walang na may ganyang batas dito.
merong nakapaskil o walang nakapaskil, kailangan po ay aware tayo na sa isang eskwelahan, sa isang organization, sa isang company, talaga pong dapat implemented yung mga anti-bullying. Kasi dyan nga po nagsisimula sa bullying yung mga anxiety, depression, and traumas po. Again po, ang bullying po ay may 3 stages yan. Kung kaya pa po ng oras ay i-discuss ko din po sa inyo para at least maging aware lang po tayong mga magulang, no? So again, ito po yung ating mga strategy for parents to prevent bullying. Number 1 po, i-ocular visit natin yung school ng bata, yung classroom, nang kasama po sila para maging familiar po sila. Pangalawa po, ay siguraduhin po natin na iintindihan ng bata yung differences ng bawat tao at marunong silang rumispeto. Hindi po porkit mahiyain sila or may kapansanan sila or may kapansanan ng kapwa nila ay allowed na silang bulihin yung kapwa nila o bulihin sila. And then, the number 3 po ay turuan natin sila kung paano po magkaroon ng mga mabubuting alay. At number 4, alamin po natin kung ano yung mga batas na implemented or existing na ine-execute ba talaga ng tama sa isang lugar. Ang bullying po ay meron pong 4 na stages. So, we have 4 stages of bullying. Yung number 1 po is yung aggressive behavior. So, dun sa mga tinakil ko is pwede pong isang pag-uugali na may potential na maging paulit-ulit. And then number 2 is the bullying. Sabihin po, paulit-ulit na po talaga yung aggressive behavior, unwanted aggressive behavior ng isang bata o ng isang tao. Number 3 is stigmatization. So, ito po yung mga sitwasyon kung saan negative po yung tingin ng ibang tao. For example po, sa bully. Pag sinabing bully, ay nakakahiya yan, hindi yan mahal ng nanay niya, hindi yan napalaki ng maayos ng nanay niya, o kaya naman po, hindi na yan magbabago. So, ang mga bully po ay meron pa po silang pagkakataong magbago. Sabi nga, 'di ba, habang may buhay may pag-asa. Regardless kung gaano kasama ang isang tao o yung mga nagawa niya, may pagkakataon po na magbago ang mga bully. Kailangan lang po 'yan na ma-assess po ng mga psychological first aid provider, and then kapag nakita po namin na pang psychologist, i-refer po namin sa psychologist, and then pag nakita naman ng psychologist na pang psychiatrist, sa psychiatrist po punta o i-repair. Pero sa amin pa lang po sa ecological first aid provider, na-identify na namin kung ito ba ang case niya ba ay pang psychologist or pang psychiatrist. So sila po ay may dadaanan lang na therapies or mga ipagagawa sa kanila ng ating mga eksperto. Another example po ng stigmatization is kapag po ang isang tao ay may physical disability, ang tingin ng karamihan hindi na nila magagawa ng maayos yung mga bagay na nagagawa ng mga normal na tao na kumpleto yung pangangatawan. And then sa amin po sa psychological first aid provider, karamihan po ang tingin kapag po yung isang tao ay meron pong depression, may anxiety, or meron po silang mga medical and psychological issues, ang tingin po kagad nung iba ay meron silang dangerous sila, no? No, napapanganib sila, baka biglang manaksak, baka baliw na yan, ganyan. So, hindi po. Meron po yung mga stages at meron po yung mga iba't ibang cases na tanging ang ating mga eksperto lamang po ang pwedeng mag-diagnose sa kanila. So, ingatan po natin yung ating mga sinasabi dahil po imbis na makatulong, baka po lalo pang makadagdag doon sa pinagdadaanan ng mga tao na meron pong mga psychological and emotional issue. At katulad po ng sinabi ko sa nakaraang vlog, may mga bagay na nagagawa yung mga victim dahil hindi sila maka-outlet or hindi nila ma-release yung nararamdaman nila, nagkakaroon po sila ng severe trauma na ayaw na nilang lumabas, ina-isolate po nila yung kanilang mga sarili, nagsiself-pity na sila, at yung worst po is nakakagawa po yung mga biktima ng mga bagay na violente doon sa kanilang bully dahil nga po hindi nila alam kung paano po masusolusyonan yung kanilang mga pinagdadaanan. So, yung trauma po kasi ay pwede po maging cause din po ng anxiety and depression. So, kailangan po hanggat maaga sa ating mga kabataan, pag nakita na natin na nagbabago yung kanilang
ugali, yung kanilang kilos, lapitan na po natin at ugaliin po natin na kamustahin sila from time to time. So, again po, yan po ang 4 stages of bullying. Number 1, yung aggressive behavior, and then pag paulit-ulit na po, bullying. Number 3, stigmatization, and then number 4, severe trauma. Kapag ang bata po o ang isang tao po ay meron ng trauma, makikita nyo po yan, nagmamanifest po yan sa kanilang kilos at sa kanilang mga ginagawa at yung kanilang lifestyle. So, kung meron kayong mga kaibigan na nakita nyo yung bigla ang pagbabago, ang kailangan po natin gawin doon ay ilapit po sila kung may kilala kayong psychological first aid provider, and then after namin silang i-assess, ayun nga po, pwede na namin silang i-refer sa psychologist or sa psychiatrist. Pero kung meron naman po kayong mga kaibigan din na psychologist, pwede na po ninyo silang idiretso. Pero kung may mga violent na actions na po silang ginagawa at medyo alarming na yung kanilang mga actions, pwede nyo po silang ipadala na kaagad sa emergency room, and then yung hospital na po, mga staff na po natin sa hospital ang bahala po na magbigay sa kanila ng paunang lunas at kung saan man po sila ire-repair ng mga espesyalista. So, kailangan po maging maingat po tayo pagdating po sa bullying dahil hindi po biro ang nagiging epekto niyan sa isang tao. Lalo po kung paulit-ulit na at matagal na. So, ayun po, again, this is your medical clinician and psychological first aid provider, Len. I hope marami kayong natutuhan at i-share nyo din po ito sa ating mga kaibigan, lalong-lalo na po sa mga may estudyante pong elementary, high school, and senior high school. God bless everyone!